Matuginaw, Samar. Isang maliit na bayan na makikita sa gitna ng island ng Samar. Kaya tinagurian itong the Heart of Samar. Mayroon itong 7,288 population. That was 5 years ago. Iwan ko lang kung magkano na ngayong 2020. Mayroon itong nasasakupang 20 barangay at ang pangunahing hanap buhay dito ay pagsasaka. Isang 5th class na municipality dito sa probinsya ng island ng Samar. Pero may mga tourist spot na pang world class. Life Friend TV. Subscribe. Magandang araw mga partner. Thanks for watching this video. My name is Kuya Nolds and this is Life Friend TV. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, don't forget to subscribe, like, share, and be notified for every upload by turning on the notification bell. At nagkaroon na naman ako ng pagkakataong makasama si Sir Johnny Bonifacio na isang tourist guide dito sa Samar para sa panibagong adventure. Alam kong arat na kayo mga kapartner. Kaya kung gusto nyong makasama sa mga ganitong gawain, just check out the description or the website on the description below, www.trexplore.ph. Bago po natin i-explore ang Matuginaw, Samar, gusto ko lang i-shout out ang mag-asawang si Sir Erwel at si Magdel Francis de los Reyes na nasa San Diego, at sila po ang unang OFW na nagpadala sa atin ng package noong nakarang buwan. Sila po ay may YouTube channel na Halkuyin in San Diego. Please subscribe to this channel mga kapartner. Ang Matuginaw, Samar ay isa ring paraiso na pwede nyong idagdag sa listahan na gusto nyong puntahan dito sa island ng Samar. Maraming magagandang lugar dito sa bayan na ito na tiyak mapapawaw ka. Sa video ito mga kapartner, isi-share ko sa inyo ang mga lugar na pinuntahan namin. Una, nakipag-coordinate muna kami sa tourism ng Matuginaw at sinabi namin ang mga lugar na aming pupuntahan sa loob ng 2 araw. First time ko ang makatungtong sa lugar na ito, kaya sobrang exciting para sa akin. Iba kasi ang pakiramdam mga kapartner kapag nasa lugar ka na hindi mo pa napupuntahan sa buong buhay mo. So welcome to Matuginaw. This is the Heart of Samar. Sa unang araw din, naragit namin ng mga yamang tubig na malapit lang sa bayan ng Matuginaw. Ito ang Rapids 1 at Rapids 2 ng Bagutan. Ang Bagutan Rapids 1 ay 5 minutes lang kung sasakay ka ng motorcycle. Bagutan 1, ito yung Bagutan Rapids, tinatawag nila guys. Mga 15 minutes na lakad mula sa Rapid 1 ng Bagutan, maaabot naman ang Rapid 2 para ituro kami sa lugar na aming pupuntahan. Kasama nga pala namin ang 2 membro ng Matuginaw DRR at ang isang staff ng tourism. Ako nga pala si Arnel Diaz, staff ako sa DRR. Good morning po, ako po si Jacel Maghanoy, staff din po ako sa DRR. Ako po si Aaron D. Marquez, staff po ng Tourism Office.
Isa sa mga highlights ng Bagutan Rapids 2 ay ang mga magagandang rock formation sa taas ng bahagi nito. Sabi nila mayroong pangaraw marka ng paa ng higante sa taas. Kaya lang hindi ito namin napuntahan dahil sa sobrang lakas ng karet ng water. Siya nga pala, kasama namin yung mga taga DRR at ang taga tourism, not just to guide us but they are also ensuring our safety while we are exploring the places. Ang Bagutan Rapids 1 at ang Bagutan Rapids 2 ay magkapareho talaga ang hitsura. Kaya pala, tinawag silang Rapids 1 and 2. Mula naman sa Rapids 2 ng Bagutan, naglakad kami patungo sa Barangay Santa Cruz na kung saan sa tapat ng barangay ay makikita ang napaka-cute ng Maharas Falls. Hindi ito nakaplano pero isa pala sa mga kasama namin ay taga Barangay Santa Cruz, kaya dito na kami i-invite na mananghalian. Maraming salamat Aaron Marquez at ang sa inyong mga magulang. Habang naghihintay kami sa aming pananghalian, nagpabuko muna si Aaron. Pupunta namin ang barangay nila ni Aaron. Yan, sa tapat lang ng Maharas Falls. Kailangan natin mag-register sa logbook. Para sa akin, gustong gusto ko ang ambience ng lugar nila. May kuryente dito pero ang mga tao ay hindi mahilig magpatugtog. Kung marinig mo lang ay huni ng mga ibon, mga hayop at usapan ng mga tao. Mayroon lang 39 household, aabot siguro ng 300 population. May kuryente dito mga partner pero wala pa silang kalsada. Napakaganda ang barangay na ito. Halos lahat ng mga bahay nila ay gawa sa kahoy. Unlike sa mga barangay na iba malapit sa mga city, kaliwat kanan yung mga videoke dito, sobrang tahimik, napakaganda. Kapag pumunta ka dito, marirelax ka, parang you'll be reminded of the old days. Kasi noon nakatira kami sa barangay na malayo din sa town, parang ganito yung ambient nung wala pang kuryente. Kahit sila may kuryente na dito, hindi sila mahilig magpa-music. So talagang marinig mo usapan ng mga tao, and then patilaok ng manok, so parang natural sound lang. So it's amazing to be here. It's my pleasure. So, salamat Matuginaw and salamat ang Barangay Santa Cruz for accommodating us. Actually wala kaming plano na pumunta dito. Meron lang kami talagang tour guide na galing sa tourism office ng Matuginaw na dito sila nakatira. Kaya tinuro na kami nila sa barangay nila. Salamat. So yan guys, tapos na kami dito sa Barangay Santa Cruz. Thank you. And we will proceed to Cathedral Cave. Ang oras ngayon ay alas 2. Back kami dito sa Matuginaw and preparation kami para sa caving. Bisitahin namin ang Cathedral Cave. Yung Cathedral Cave daw ay nasa kabilang bundok lang yun. Actually, yung nasa likod ko ay ang opisina ng NPS ng Matuginaw. We're going to the Hotel California in the Cathedral Cave.
Actually guys, ang MPS and then yung daan papunta sa cathedral dito lang. Ano yung barangay? Maduroto. Wow. Maduroto talaga at mga tao din eh. Ang Cathedral Cave mga kapartner ay malapit lang ito sa town ng Matuguinaw. Ito ay matatagpuan sa Barangay Maduroto which is 30 minutes walk only mula sa MPS o main highway sa may south part. Natagpuan na namin ang entrance ng Cathedral Cave. Medyo maliit yung entrance. Sa mga susunod na mag-explore, ganito kami Pwede na. ganito kami kasaya. Kinanglan sugat-sugat talaga. Pwede ka nga magtaligid. Sige nga romancing barak. Nasod. Napakaliit ng entrance ng Cathedral Cave pero kapag napasok nito, sobrang laki naman sa loob. Bibinto na yun din. Hindi siguro ito aabot ng 200 meters long pero sobrang lawak naman. Kaya pala tinawag itong Cathedral Cave. Tingin ko kahit ang isang basketball court ay kayang magkasya sa ilalim. Ang terrain niya ay sobrang friendly. Actually guys, dito sa cave na ito, pwede ako makatakbo. Unlike sa ibang mga cave na hindi ka pwedeng tumakbo. I'll show you. See, I'm running now. So, ganun siya ka-friendly. Very friendly. Sa loob lang ng ilang minuto, kaya mong matapos exploring ang Cathedral Cave. Guys, doon ang exit niya. Kaso, kailangan nyo umakyat dyan sa kahoy na yan. So, it's very dangerous. So, yun ang kailangan i-develop ng LGU na tagyan ng tawag yan, ladder na may hawakan para sa iba yung exit. So ngayon, kung saan kami lumabas, pumasok, doon din kami lalabas ngayon. Iba na ko dyan natin yung kuhan. Iba natin yung profile picture yan na. Spider. Apa sih ini? Ito ang may sasuggest ko sa inyo mga kapartner kung bibisitahin nyo ang Matuguinaw Samar for adventure. You can visit those places na pinuntahan namin sa unang araw ng adventure. Ang Bagutan Rapids 1 ay 5 minutes ride only ng motorcycle mula sa bayan ng Matuguinaw. Hindi makakapasok dito ang 4 wheels dahil nakapathway lang yung dadaanan. Mula naman sa Rapids 1, pwede nyong lakarin ang Rapids 2 na aabot lang siguro ng 15 minutes. Kung may oras pa, puntahan nyo ang Maharas Falls, may Barangay Santa Cruz na mula naman sa Rapids 2, aabot lang ito ng 10 minutes. Mula sa Barangay Santa Cruz patungo ng Matuguinaw, aabot lang ito ng more than 30 minutes. Pag natapos nyo ang Rapids 1, Rapids 2 at ang Maharas Falls, pwede nyo ipusid ang Cathedral Cave na mamatagpuan sa taas lang ng MPS sa may Barangay Maduroto. Finally, kapag natapos nyo ang Cathedral Cave, dito kayo sa last portion, ang Sapa Cold Spring Water. Kung sa iba ang panglalamig ay nakakapagbigay ng kalungkutan sa buhay, dito sa Cold Spring Water ng Sapa ay nagbibigay ito ng kasiyahan ng tao. Dito may lalabas mo lahat ng iyong sama ng loob kasama na ang iyong mga libag. And if you still want more, pwede nyo ring bisitahin ang Barangay Baros para sa Baros Cave and Cold Spring. At dito rin matatagpuan ang pinakamahabang kuweba dito sa bansa ng Pilipinas, ang Sulpan Cave. In fact, ang tubig na lumalabas ay galing yan sa Sulpan Cave na sobrang lamig. At ito ang ipapakita natin sa susunod na upload mga kapartner. Kaya abangan nyo. Maraming salamat sa inyong suporta.
ang masasabi ko lang ay live life and